Sa gitna ng pagunita sa mahal na araw, isang espiritual na paglalakbay ang tinahak ng mga deboto mula Maynila papuntang Pampanga. Samahan niyo ko sa naging pagbisita ng mga deboto sa 7 makasaysayang simbahan ng probinsya bilang bahagi ng Lenten Pilgrimage. Panoorin po natin ito. Alas 4:30 ng umaga nang simulang tahakin ng mga deboto ng Santa Maria Goretti Parish sa Maynila ang North Luzon Expressway. Bahagi ito ng tradisyonal na visita iglesia kung saan binibisita ang 7 simbahan at pinagninilayan ang 14 na istasyon ng cruise. Bus number 9 po tayo ha, napakadaming bus po natin ngayon dito, baka maligaw po kayo. Ano pong tatakbong bus natin po? Makalipas ang mahigit 2 oras, narating ng grupo ang kanilang unang destinasyon, ang Metropolitan Cathedral of San Fernando. Dito ako ngayon sa San Fernando Cathedral kung saan tayo ay bahagi ng Lenten Pilgrimage ng Santa Maria Goretti Parish ng Paco, Manila, kung saan tayo ay pupunta sa 7 simbahan dito sa Pampanga. At ito nga ang ating unang stop, ang San Fernando Cathedral. Pagpasok pa lang sa loob ng simbahan, agad na makikita ang neoclassical architecture nito, mga haliging may malinis na disenyo at mga pader na nagpapaalala sa mga klasikong gusali sa Europa. Dito, taimtim na pinagnilayan ng unang 2 istasyon ng cruise, ang huling hapunan at ang panalangin ni Jesus sa Gethsemane. Sumunod naman ang ikalawang simbahan, ang San Guillermo Parish sa Bacolor. Alam niyo ba na ang San Guillermo Parish ay naging tanyag hindi lamang dahil sa ito ay isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Pampanga, pero dahil sa ito ay nabaon sa lahar noong 1991 nung pumutok ang Mount Pinatubo. At kung makikita ninyo dito sa ating kaliwa, ito ang bintana ng tuktok ng simbahan. At sa kabila nito, ginagamit pa rin ang San Guillermo Parish bilang simbolo ng katatagan at pananampalataya ng mga Kapampangan. Ayon kay Father Jason Laguerta, ang namuno ng pilgrimage, bahagi siya ng grupo ng mga batang pari na tumulong noon sa paghukay ng San Guillermo. Aniya, ang simbahan ay isang buhay na simbolo ng katatagan at matinding pananampalataya ng mga Kapampangan na hindi matitibag at magigiba ng anumang kalamidad. Sa halip ay nagbibigay ng pag-asang laging bumabangon mula sa anumang pagsubok o unos. Ikatlong himpilan naman ang Santiago Apostol Parish o Betis Church sa Guagua. Kilala ito sa mga kahanga-hangang mural mula dingding hanggang kisame na naglalarawan ng mga mahalagang eksena sa Biblia. Pero alam niyo ba na hindi niyo kinakailangan pumunta sa The Sistine Chapel sa Roma? Dahil dito mismo sa Guagua, Pampanga ay mayroon tayong sariling Sistine Chapel. Ito ang Santiago Apostol Parish o mas kilala bilang Betis Church. Tulad na lang ng painting ni Jesus sa bungad ng siling ng simbahan, kung saan makikita si Jesus na kumakatok sa isang pinto na nabubuksan papunta sa loob ng siling. At noong 2001, ito ay kinilala bilang isang national cultural treasure dahil sa historical at artistic value nito. Hindi naman mapigilan ng mga deboto na humanga sa ganda ng mga simbahan. It's what we expected. Masaya, mainit. Pero the churches are very beautiful. First time namin ma-visit yung mga churches. So, we're very happy so far. 3 pa lang, pero 4 to go, but we're very happy. Ika-4 na simbahan ang Santa Rita de Cascia Parish. Dito, pinagnilayan ang ika-7 at ika-8 stasyon ng cruise at muling pinatatag ang pananalig ng mga deboto. Siguro this is the best na saint na you can approach. Para ika nga, who knows? She will listen to us. Kaya tawag nga siya impossible, which is true in the cause, na talagang she could help us and she could listen to our prayer. Ika-5 himpilan ang St. Augustine Parish o Lubao Church. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa Luzon na itinatag noong 1572. Ang ika-6 na simbahan naman, ang Apo Mama Kalulu Shrine sa Angeles City, na kilala rin bilang Quiapo Church of the North.
At ang highlight ng ating pilgrimage ay ang pang-anim na simbahan, ang Apong Mama Kalulu dito sa Angeles City. Ang Apong Mama Kalulu na ang ibig sabihin ay ang Panginoon na nagbibigay ng awa, ay ang tinaguriang Quiapo Church dito sa Pampanga dahil sa dami ng deboto na pumupunta dito tuwing Biyernes dahil sa milagrosong imahe ng Dead Christ sa sepulchre. At ang huling himpilan, ang Minor Basilica of the Holy Rosary. Dito naman pinaglinayan ang paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Nagpasalamat naman ang mga deboto sa makabuluhang lakbay dasal na ito na naging daan para sa mas malalim na pagninilay at pananampalataya. Jason even translated and made sure that Javi can understand, or the family, because he cannot really speak Tagalog so well. So, I read in the prayer for the pilgrimage, and it was nice because I enjoyed seeing the prayer and the meaning. Overall, the churches were nice, and overall I like praying and reflecting on myself and how I can be a better person. What we discovered is that there are so many nice churches in the Philippines. Sa kabuuan, naging mapayapa at makabuluhan ang bisita iglesia ng mga deboto. Isang paglalakbay na hindi lamang pisikal, kundi espiritual. That is what we do in the Visita Iglesia. We try to journey with Jesus, we try to walk with Him, and we try to live our lives by way of accompanying Jesus as He accompanies us at the same time. Binigyan diin ni Father Jason na sa kabila ng mga hamon sa mundo, nananatiling mas makapangyarihan ang pananampalataya, kapayapaan at pag-asa na nagmumula sa Diyos. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, 13 sa tanghali, Congress TV.